Maraming nagsasabi na itong pamimigay ng 10,000 cash gift para sa ating mga senior citizen na 80 years old, 85, 90, and 95 years old ay isang fake or hindi totoo. Marami ang nagsasabi niyan mga ka-vlogs, no, regarding dito sa pirmado na Expanded Centenarian Act or Republic Act 11982. Kaya aalamin natin sa video na to kung talagang peke ba ito, fake news, ay talagang totoo na. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to. And maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. So heto na nga mga ka-vlogs, no, dahil atin pong na-feature dito sa ating YouTube channel ang bagong batas, itong Republic Act 11982 na tinagurian din na Expanded Centenarian Act at pirmado na nga po ng Pangulong Marcos the last week mga ka-vlog. So bago pa lang siya na-approve, no, hinggil nga po dito sa batas na ito, itong Republic Act 11982 na magbibigay ng 10,000 piso na cash gift para sa mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old dito ka man sa Pilipinas or nasa ibang bansa ka man, may SSS ka man, may GSIS ka man, or may PIVAW pension ka man, may kaya ka man sa buhay, or kung may mga source of income ka man, kung ikaw ba ay isang senior citizen na kabilang sa indigent or mahihirap na senior citizen, lahat po ay kasali makakuha ng 10,000 piso na cash gift dito sa ilalim ng Republic Act 11982 mga ka-vlogs. So walang pipiliin, and ang status po kasing nito ngayon ay hindi pa siya implemented kasi bago pa lang siyang approve, bago pa lang siyang pirma ng Pangulong Marcos. So ginagawan na po ng Implementing Rules and Regulation or IRR, kasi mahalaga po ang IRR mga ka-vlogs bago ito i-implement. Pangalawa ay wala pa itong budget kasi nga kaka-approve pa lang, bago pa lang siya na-approve. So ang ginagawa ngayon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng NCSC at DSWD ay hinahabol po ang budget nito para maibigay na po sa lahat ng mga merong edad na 80, 85, 90 and 95 years old mga ka-vlogs sa lalong madaling panahon, no, para mapakinabangan na nga po ito ng ating mga Filipino senior citizen. So sa ganang akin, magandang balita ito, and I'm sure maraming natutuwa na mga senior citizen hinggil sa balita na ito na talagang inaabangan na maging batas itong Expanded Centenarian Act mga ka-vlogs, no? And ngayon nga na naging batas na, pirmado na, aprobado na, at hinihintay na lang po ang IRR, hinihintay na lang po ang budget, ay marami na naman po ang nagre-reklamo, no? Unang-una, merong mga nagko-comment sa ating mga videos na fake news, hindi totoo ang balitang yon, no? Makikita nyo sa inyong screen, no? Isa lang yan sa nagko-comment na fake news. Meron din mga nagko-comment na paasa sa mga seniors, hindi totoo ang 10,000 cash gift. Well, ang masasabi ko lang mga ka-vlogs, no, parang hindi naman po fair sa gobyerno. Kasi ang gobyerno hinahanapan ng paraan paano maibigay ang pangangailangan ng senior citizen. Alam ko po, marami sa inyo ang inaabangan talaga na magiging batas itong Expanded Centenarian Act, itong pagbibigay ng 10,000
paunang cash gift. Kasi nga po, ang existing natin na cash gift ay para sa mga centenarian lamang, yung mga 100 years old lamang na makakatanggap ng 10,000 piso. At dahil nga po, iilan lang po ang nakakaabot sa 100 years old, ay nagkaroon ng bill, panukala, sa Kongreso at sa Senado, no, na babaan, no, bigyan ng paunang cash gift na 10,000 yung 80, 85, 90 and 95 years old. And noong hindi pa ito naging batas, marami ang nagrereklamo na talagang dapat na magiging batas na ito. Pero ngayon na nagiging batas na, marami na naman ang nagrereklamo, no, na hindi ito totoo, walang budget, hindi maibigay, no. Marami din ang mga nagsasabi na bakit hindi na lang ginawang 60, no, hindi na lang ginawang 70 years old, bakit hindi na lang ginawang 80 to 95, bakit kailangan talaga insakto na 80, 85, 90 at 95, kasi hindi siya pwede yung 81 to 84, 86 to 89, 91 to 94. Insakto talaga na 80, 85, 90 and 95 years old. So marami ang nagrereklamo mga ka-vlogs. Sa kanya ng akin naman, ginagawa naman po ng ating gobyerno ang makakaya para maibigay po ang cash gift na ito. No? Narito na po yun mga ka-vlogs eh. Kung nagrereklamo kayo na hindi ito totoo, sinasabi nyo na din po na hindi totoo ang pagpirma ng Pangulong Marcos regarding sa batas na ito. May resibo naman tayo, may pruweba naman tayo na hindi fake news ito, kasi nabalita din ito sa national television via GMA News mga ka-vlogs, no? And talagang napirmahan na ito ng Pangulong Marcos. Kaya hindi pa ito maibigay-bigay ngayon dahil wala pang IRR. Hindi talaga kasi mai-implement ang isang batas kung walang IRR, lalong-lalo na kasi cash gift ito mga ka-vlog. So ang implementing rules and regulation ay importante po yun, kasi doon napapaloob ang lahat ng mga policy, lahat ng pamantayan kung paano ito ipamamahagi, sino-sino ang pwedeng makakuha, paano mag-apply, kanino mag-apply. So yun yung IRR, yun yung susundin kasi mga ka-vlogs, yun yung guide bago ito maipalabas or maibigay. Pangalawa, wala pang pondo. Yung mga iba kasi nagsasabi, ay bakit pinabalita yan kasi wala pa namang pondo, saka na kung may pondo. Wala pa nga talagang pondo kasi kaka-approve pa lang siya, hindi pa siya, or lagpas 1 week pa lang siya simula nung pirmahan at nagiging batas ito, no? Hindi instant, hindi ora-orada, merong pondo kasi kaka-approve lamang po. Yan po ang ating pinapaintindi sa ating mga senior citizen, na wag naman pong parang sili na andyan umaanghang, no? Kailangan po ng pondo, kailangan po yan ng budget, kailangan po ng approval ng Department of Budget and Management, no? Para mapunduhan itong 10,000 cash gift na para sa mga Filipino senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. So sa ganang akin, nagawa po ng gobyerno ang kanilang tungkulin, no, para may sa batas ang Expanded Centenarian Act, or ito na nga ngayon, Republic Act 11982. Problema lang talaga, no, sorry to say, pero problema lang talaga sa ilan lang naman, no, hindi naman lahat, kasi I'm sure marami ang natutuwa, pero meron talaga mga iilan na mga Filipino na yun bang hindi kontento na ibigay na nga, gusto pa ng iba, gusto pa ng ganito, gusto pa ng ganyan. So isipin natin at intindihin natin na ang Pilipinas ay nasa third world country tayo mga ka-vlogs. Hindi po tayo first world country, hindi tayo mayaman na bansa, no? Kailangan po ng pondo para sa ating mga programa, no? Hindi po tayo gaya sa Japan, sa Amerika, sa Australia na ora-orada yung mga pondo po pwede kasi mayayaman sila mga ka-vlogs. Tayo is nasa third world country, no? And magpasalamat na lang po tayo dahil
sa mga ganitong programa para sa mga senior citizen ay binibigyang pansin ng ating administrasyon ngayon, no, sa the Marcos administration. So yun lang yung gusto kong ipaabot ko sa ating mga Filipino senior citizen, sa mga nagsasabing fake news, yung balita natin tungkol sa 10,000 piso na cash gift for 80, 85, 90 and 95 years old. No, lilinawin ko po, hindi po fake news, totoo po. No, may resibo tayo diyan. Panoorin niyo po doon sa last video ko. Andun yung mismong balita from the National na pirmado na po ng Pangulong Marcos ang Expanded Centenarian Act. Ito pamimigay ng 10,000 piso mga ka-vlogs. So magantay lamang po kayo. Ang advice ko sa inyo, magantay lamang po kayo, no? Magpa-register kayo sa NCSC database, and then para kung meron ng IRR, para kung meron ng budget dito mga ka-vlogs, ay kasama na kayo sa makaka-apply. Kasi ano ito kailangan nyo mag-apply doon sa OSCA office. Sa OSCA office kasi ito applyan mga ka-vlogs. And take note, hindi ito retroactive. Ibig sabihin, yung mga may edad 81, 82, 83, 84, 86 to 89, 91 to 94 years old, na kung lalabas na po ang IRR at may pundo na ito mga vlogs, hindi ito retroactive, hindi po hahabulin, no, ang mga may ganong edad. So talagang insakto 80, 85, 90 at 95 years old lamang ang makakatanggap dito sa 10,000 pesos mga ka-vlogs. Ito po ay legit na legit, hindi po fake news mga ka-vlogs, kasi nilalabanan natin ang fake news, no? Dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan at Pawang Totoo lamang po ang ating binibigay na impormasyon, mga informative videos para sa ating mga manonood. Sana ay naging gabay ang video na to kahit papaano at nabigyan tayo ng bagong kaalaman at bagong idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing, kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye.